Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy and welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang at kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo rin po ay active na nag-engage dito sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ng ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, coming to bring your glory, as is fit for the work of your hands. Now unto the Lord, who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise the Lord of the Lord. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race, singing unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song,
praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo ng mensahe for tonight, andyan din po na active tayo na nag-i-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Paliparan, a leader of leaders, a cell group coordinator, and a professional. Let's welcome Shane Nueva. Good evening mga ka-bonfire. Welcome po sa lahat ng naririto sa ating live ngayong gabi mula po sa ating pastors, primary leaders, cell leaders, maging sa ating mga disciples at higit sa lahat syempre sa ating mga invites na first time po nating makakasama ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa. So bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po ay manalangin sa Panginoon sa oras na to. So let's pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify you Lord sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon na naririto Panginoon sa inyong gawain. Dalangin ko po sa oras na ito na kami po ay samahan nyo sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Dalangin ko ng inyong banal na spirito ang lumukop Panginoon sa akin at nawa ang banal na spirito, Panginoon, ang siyang magsalita, Panginoon, sa pamamagitan ko, Panginoon. And Lord, I pray na anumang gawa ng kaaway, wag mong pahintulutan na mag-penetrate, Panginoon, sa gawain ito. Bigyan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magandang reception, magandang signal, Lord God, upang matapos namin, Panginoon, ang gawain ito. Muli sa inyo po namin itinataas ang bonfire night sa tanging pangalan mo lamang Jesus. Amen and amen. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Itong nakaraang 2 linggo, napalalim po natin yung ating pagkakaalam sa dahilan kung bakit tayo ay naglilingkod. Amen? Napakinggan natin yung pagtuturo patungkol sa ginawa ng Panginoon sa cross at sa bawat sugat na kanyang tinanggap upang tayo ay mabuksan sa vision. And now we all have that desire to serve well. Amen? Di ba? Gusto na natin na mag-serve sa Lord ng buong lakas at ng buong kagalakan. And to do that, the Lord wants each and every one of us na ma-promote sa ating spiritual level. Hindi lang niya gusto na makakilala tayo, hindi lang niya gusto na maging disciple tayo, He definitely wants to see us to be a leader of His flocks. Kaya't ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa leadership. Ito kasi yung design ng Lord sa bawat isa po sa atin. And alam nyo ba, merong isang character sa Bible ang nagpakita ng taglay niyang impluensya bilang isang leader. Hindi lang naging malapit ang Diyos sa kanya, ngunit naging malapit din sa kanya ang kanyang mga pinapangunahan. Alam ko makaka-relate kayo sa mensaheng ito, lalo na sa mga nakapag-devotion ngayong week. Dahil yung leader na pinag-uusapan natin ay walang iba kundi si David. Malalaman natin ngayong gabi na sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang buhay, at kung anong klaseng impluensya ang daladala niya, are we simply speaking or are we inspiring? Are we leading or are we truly influencing lives for God's purpose? Kaya't ngayong gabi, sabay-sabay nating buksan ang ating pong Biblia sa 2 Samuel 23:15-17.
So ang sabi dito, nauhaw siya. Sinabi niya, mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kaya't palihim na pumasok at 3 matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip, ay binuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito. Kaya hindi ito ininom ni David. So kung makikita po natin dito po sa ating mundo, there are 2 kinds of leaders. Number 1, yung leader na nagsasabi na gawin mo to dahil sinabi ko. Alam mo, sila yung klase ng leader that is relying on authority and command. Yung pangalawang leader are those who never need to utter a command, yet people are willing to go the extra mile to achieve their goal as a group. And doon po kabilang na last group, si David. Makikita natin na si David, hindi lang po siya a man after God's own heart. Taglay din po niya yung pagiging influential leader na alam mo yun, hindi niya kailangang mag-utos sa kanyang mga tauhan para gawin kung ano yung mahalaga para sa kanya. Tayo. Sa 2 klaseng leader na nabanggit ko, ano yung gusto mong maging? Yung theme na pag-uusapan po natin ngayong gabi is that influence that inspires sacrifice for the vision. So paano ba yung impluensya ni David ay nakapag-inspire sa mga tao? So number 1, influence is built by a proven life. So makikita natin sa 2 Samuel 23:15 to 17, yung binasa ko po kanina. Nakita natin kung paano po yung influence ni David is nakapag-inspire po sa 3 mighty warriors para gumawa ng sacrificial act. Hindi niya in-instruct yung mga taong yon to risk their lives. He simply expressed a longing for a water from the well that is near in the gate of Bethlehem. Grabe yung response, 'di ba, ng 3 mighty warrior nung sinabi ni David kung ano yung desire niya. They even respond without being asked. Amen? So sino dito yung narinig mo yung desire ng leader mo? Na ngayong taon, makokompleto natin yung 12 natin, na ngayong taon, magmumultiply yung cell group natin, makakapag-church planting tayo. So, nakakarinig po ba tayo sa kanila ng kanilang mga desire? You know what? Yung motivation ng 3 leader, kung bakit nila ginawa yon para kay David, na i-risk yung buhay nila, was simple. It is, if it matters to you, it also matters to us. Kung narinig mo yung desire ng leader mo, it is important to them. Magiging mahalaga na rin ito para sa'yo. So imagine, binuwis nila yung buhay nila para lang makapagdala ng cup of water kay David. And that was not about authority. It was about the true influence. And it is important to understand why David had kind of influence sa 3 tauhan niya. It is because his life was already proven. Meron nang napatunayan sa buhay ni David. Alam niya si David, he was not a perfect man. Amen? Alam natin yon, 'di ba?
He was not a perfect man, nagkasala siya, but he was a tested leader. Natalo niya si Goliath, nag-endure siya ng hardship nung siya ay pinopursue ni Saul para patayin. Pero he refused na saktan si Saul kahit meron siyang pagkakataon because he chose to honor God above his own ambition. 'Di ba? Nakita din natin, he remained faithful even through trials. Namatay yung anak niya, inagaw ng sarili niyang anak. 'Di ba? Ni Absalom yung pagiging hari sa kanya, yet he remained faithful to God. And lahat ng pinagdaanan ni David ay nakita po ng kanyang mga tauhan. Because of this, his men didn't just hear his word, they trusted his life. So sa dami po ng digmaan na kanyang pinagdaanan, pinagtagumpayan, may kita natin kung gaano pinatibay ng Diyos, okay, ang kanyang pangunguna kahit na po siya ay kumakaharap sa pagsubok. Hindi po siya iniwan ng kanyang mga tauhan. Una nilang nakita kasi kung paano tinulungan ng Diyos si David sa lahat ng laban niya, simula nung shepherd pa lang siya, hanggang po siya ay maging hari. At kung papaano po naging malapit si David sa Diyos, kaya't ganon na lamang ang impluensya po niya sa buhay ng kanyang mga kasama. Alam niyo, David's influence was not established through eloquent words or command. 'Di ba? Meron pa diyan yung mga pinapagandang utos, 'di ba? Mga mabubulaklak na salita. But alam niyo kung saan nagsimula yung influence ni David? It is through the consistent action and unwavering integrity of his life. Kaya't napakahalaga po that we have a consistent actions and integrity. Dahil dito po unti-unting mabubuo ang ating impluensya sa tao. And as a leader and future leader, it is really important na mabuild po natin yung influence natin sa ibang tao. Kaya dapat po nating ingatan ang ating pong buhay bilang patotoo. Don't just teach the word. Live the word daily. Don't just tell your members to pray. Be a praying leader. Don't just encourage attendance. Be consistent yourself. Remember, people in our cell group are watching. 'Di ba? Ano yung pinapanood nila sa atin? Paano tayo mag-respond sa problem? Tayo ba yung klase ng tao na kapag sinusubok, nawawala agad sa gawain, lumalayo sa Diyos, 'di ba? Tayo ba yung klase ng leader na nananatiling tapat sa paglilingkod anuman yung season ng ating buhay? So ano pa yung tinitingnan po sa atin ng ating mga cell group members? Kung paano mo itrato yung ibang tao? Mabait lang ba tayo kapag may kailangan tayo sa kanila? Kapag mayaman yung cell member mo o kaya may pabor kang nakukuha, mas iba yung treatment mo sa kanila. Or kapag etong taong to walang ma-offer sa'yo, wala ka na ring pakialam sa kanya. Diba? So ano pa yung tinitingnan sa atin? How serious we are with God. Kasi hindi natin ginagawang laro ang gawain ng Diyos. And we never took for granted ano ba yung ginawa ng Diyos sa cross para sa atin? So ito yung lagi po nating tandaan. If we want to be a committed members, be a committed leader first. Don't ask people to stand if you have been sitting. Don't ask people to pray if you do not pray. And don't ask people to sacrifice if you live in comfort. Alam niyo kung bakit? Because people are more likely to follow kung ano yung nakikita nila sa ginagawa po natin
kesa sa kung ano yung naririnig po nila mula sa atin. So yung private life po natin is building your public influence. Amen? So number 2, influence moves people to action. In verse 16, makikita natin, sabi dito, kaya palihim na pumasok ang 3 matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. So imagine kung gaano kadelikado yung ginawa ng 3 tauhan. Bagamat wala silang na-receive na specific instruction na, uy, kunin mo tong tubig. Diba? Kuhanan nyo ko ng tubig. Diba? From David. Pero ginawa pa rin nila yung mahalaga. Alam nilang mahalaga para sa kanilang hari. Kung titingnan natin, bakit nga ba napagalaw ni David yung kanyang mga pinapangunahan kahit medyo alam nilang delikado tong gagawin nila? Alam mo kung bakit? Because he already built a relationship with them. Alam mo itong mga tauhan ni David? Actually, hindi lang 3 yun eh. 37 sila. Pero doon sa 37, ito yung 3 matatapang. And they were not just soldiers. They were companions who shared life's deepest moments with David. Alam mo, sila yung kasama ni David na umiiyak. Sila yung kasama ni David na nagtago sa cave. At sila rin yung kasama ni David na nakikipaglaban sa battle. Nakatabi niya. Alam niyo, David did not simply lead them. He lived alongside them. Kaya alam niyo, hindi ako magtataka bakit dito sa atin sa discipleship, kailangan natin bumuo ng relasyon sa mga pinapangunahan natin. Hindi lang dapat natin sila pangunahan, kundi dapat mabuhay tayong kasama sila. Dapat magkaroon tayo ng lifelong relationship sa kanila. Hindi lang dapat kinikilala natin yung pinapangunahan natin, kundi dapat tayo din po ay kinikilala ng ating mga pinapangunahan. Walang influence na mabubuo kapag walang relationship. Kaya dumarating tayo sa pagkakataon na nahihirapan po tayong pasunurin sila. 'Di ba? Kasi hindi naman natin alam yung personal nilang buhay, yung personal struggles nila. We straightly na nag-i-instruct tayo sa kanila, 'di ba? Kaya minsan merong mga dahilan kung bakit hindi sila sumusunod. Sabi nga, if we want to win their soul, we have to win first their heart. Kaya kung titingnan natin, dahil sa close relationship ni David sa mga tao niya, even a simple word prompted a sacrificial response. Amen? Kasi yung true influence, it does not come with control, but from a genuine connection. Hindi kailangan ng tao ng control eh. When we have a connection with them, because we are connected to God, maiintindihan nila kung bakit ba mahalaga to kay leader. Di ba? Bakit ba to pinapagawa ni leader? Okay? Magiging mahalaga na rin sa kanila kung ano yung mahalaga sa iyo pagdating sa aspeto ng spiritual. And we cannot lead people that we don't love. Meron pa dito yung nagli-lead pero hindi mo naman mahal yung pinapangunahan mo. 'Di ba? Parang lagi na lang naiinis ka sa kanya, wala ka na nakikitang maganda sa kanya. 'Di ba? Kasi alam nyo, parang ang tingin na lang natin, part sila ng game piece na mawawalan ka ng pakialam sa kanila, hindi mo sila kayang i-correct. Hindi mo even kaya silang pagsabihan one-on-one kapag may mali silang nagagawa. Kasi ang mindset mo, bahala na si Lord sa kanila. And those people that you don't love cannot make a sacrifice for the vision.
yung influence, mag-grow yan through love and authentic relationship, not through authority alone. Kaya dapat, tayo as the leaders, we don't just lead a meeting. We have to build a relationship sa kanila. Kilalanin natin sila at kilalanin din nila tayo. Huwag lang tayo mag-message sa kanila ng isang beses sa isang linggo just to remind them na, uy, may bonfire, uy, may cell group, uy, Sunday bukas. Diba? Kailangan din natin silang kamustahin. Okay? We need also to pray for them personally. Diba? Kailangan din nating banggitin isa-isa yung mga taong pinapangunahan natin. And ano ba yung gusto natin na ipag-pray sa kanila? We also need to listen sa kanilang mga struggles. Okay? Especially kung baguhan yan, di ba? Especially kung yan ay kino-consolidate natin. We need to make time for them. Kasi like David and his men, yung influence nag-grow when you do life together and not just meet once a week. So tonight, ask ourselves, do we have a strong relationship to inspire others to act? Because real influence doesn't push people. It pulls them toward the purpose. And that is influence. Okay? And number 3, so punta po tayo sa verse 17. Sabi dito, sinabi niya, Panginoon, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito. Kaya hindi ito ininom ni David. So alam natin na talagang ni-risk ni David nung 3 tauhan niya, yung kanilang buhay, diba? Para ibigay yung mahalaga para kay David. But David did something unexpected. He poured out the water before the Lord. So kung tayo siguro yun, no? Kasi tayo yung nauuhaw. Diba? Baka kung tayo yung nanghingi ng tubig, ininom na natin yun. Diba? Pero hindi eh. Nakita ni David yung value ng ginawa nung 3 tauhan niya. It is really costly. Diba? Kaya, dahil doon, nakita niya yung halaga ng ginawa ng kanyang mga tauhan, nirecognize niya na hindi yun ordinary. Okay? At naging kapalit noon is yung kanilang buhay. Alam niyo kaya mataas yung pagtingin natin at paggalang sa mga leader na malaki yung ginagawang contribution sa kingdom ng Lord. Amen? Imagine, binigay nila yung buhay nila, yung oras nila, yung pangarap nila, di ba? Para makapaglingkod. They even deny themselves para makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, alam niyo, praise God sa mga mighty warriors ng CGS Philippines. We are honoring the sacrifices of all the cell leaders. Lalo na yung mga nagli-lead ng mga laman ng cell group nila ay galing sa iba't ibang bansa. Okay? Imagine that sacrifice sa oras para makausap mo yung hawak mo, di ba, once a week, tapos madaling araw ka mag-cell group sa kanila. And ganun din sa mga leaders natin na hindi lang oras yung ibinigay, kundi naglaan din sila even their finances. Nag-abot sila sa mga tao para makapagpa-enroll sa process, makapag-attend ng mentoring, ng conferences. Meron din dyan naglabas para sa encounter, di ba? Para ma-experience mo yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. So hindi natin alam na yung mga leaders na yun, umaasa na lang pala sila sa Lord para sa provision
sa lahat ng mga pangangailangan nila. Kasi yung last money nila, ininvest na nila para sa'yo. Okay? And that's your leader sacrifices. So mahalaga na we honor and value people, especially those people who really sacrifice for the kingdom of God. Their commitment and willingness to follow will multiply. So sa mga leaders po and mga magiging leaders, we should also not forget to appreciate your members, diba? Kahit yung mga small efforts nila, kapag nakakapag-OVE sila, nakakapagpapasok sa process, nakakapag-lead po ng cell group. Diba? Katulad ng 3 mighty warriors, meron muna silang nagawa bago sila in-acknowledge ni David. So we should work first bago tayo ma-acknowledge. Yet, syempre, yung puso natin, pagdating sa pag-acknowledge, syempre, ang tingin natin una sa Lord eh. So kapag in-acknowledge tayo, in-appreciate tayo ng mga leader natin, it is a bonus na lang. But we should not forget na ibigay din natin yung appreciation sa mga tao talagang nagtatrabaho for the kingdom of God. Pangalawa, kailangan din nating i-celebrate yung growth ng members natin. Yung promotion ng spiritual nila, kunwari invites, naging attendees, naging disciple, most especially kapag naging leaders na yan. So dapat yun yung ating sineselebrate. Okay? Next, wag din natin i-take for granted yung mga sacrifices nila. Bigyan natin sila ng credit. Huwag laging correction. I-bless natin yung leaders natin. Huwag natin silang i-curse. 'Di ba? So, dapat yung lumalabas sa bibig po natin is pagpapala. Okay? Para po sa ating mga pinapangunahan. Kasi kapag naramdaman nila that they were feel valued, they will serve more. They will give more. And they stay committed. I know na hindi tayo dapat yung sandigan or source para maramdaman ng ating mga tao na they will feel loved o kaya they will feel valued. It should be first felt with God. Pero syempre, tayo po kasi ay nandirito sa lupa and as a disciple, okay, and steward ng flock ng Lord, tayo dapat yung extension ng Panginoon dito sa lupa para iparamdam sa mga pinapangunahan natin yung pagmamahal, yung pagpapahalaga na mula po sa ating Panginoon. Just like when David honored his men, your appreciation po will multiply the loyalty of your people to God and to your tribe. So, if we value po their sacrifices or what they have done for the kingdom of God, it acknowledges that people po are not tools, but your partner in the vision. Yung tao po na meron tayo ngayon, hindi dapat po natin yan tingnan na kasangkapan lang para mag-grow tayo, para dumami tayo numerically. Pero dapat tingnan natin sila as a partner in the vision. Okay? One of your lifelong partner here on earth. So ang tanong, do I value and honor the sacrifices of others? Diba? So before we close, gusto ko lang po iwan yung mga tanong na ito sa inyo. Does your life inspire people or merely instruct them? Do people follow you because they have to or because they genuinely want to? If you spoke today, would anyone respond or take action? Real influence is not about your position or title. It's about the kind of life you live
and the example you set. So for our conclusion, influence is not just claimed. It is earned through a life that consistently proves its values. It inspires others to take action and is ultimately rooted in sacrifice and honor, making it both powerful and meaningful. So ngayong gabi po, tayo po'y manalangin sa Panginoon sa pagsasara sa ating gawain. So let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa aming natapos na gawain. Nawa ang bawat isa na naririto ay tulungan mo na magkaroon ng buhay na mayroong integridad, Panginoon, at buhay na kayo po yung nakikita sa amin. Lord, help us na magkaroon po kami ng influence sa lahat ng mga taong nasa paligid po namin. Nang sa ganon, ang bawat isa po sa amin ay kumilos, mamobilize para gawin ang inyong kalooban. Kaya Lord, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. At nawa kami po ay inyong gabayan, ingatan sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Maraming salamat po at ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. So bago po tayo matapos, nagpapasalamat po ako kina Pastor Rami, kina Ma'am Del sa pagkakataon na binigay po nila para po ako po ay makatayo ulit ngayong gabi. Maraming salamat din po sa Bonfire Admins at maraming salamat din po sa lahat po ng mga tao na nasa likod ng camera. So thank you po and God bless po everyone. Wrestle the dark, but I never knew till I had the scars how good your grace could be, how you would be my strength. No matter what I have resolved on my lowest day, you're still in control. I will not be afraid. I'll get back up and say, the Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. The Lord is with me. You said it wouldn't be a fight. You promised that you'd be right by my side. No matter how it seems, my confidence shall be. The Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. The Lord is with me. The Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. The Lord is with me. All together. Don't fear me, tell me to tremble.
I'm not gonna bow. I may be thrown in the fire. I'm gonna walk out. The heat of the flame won't consume me. It's nothing but smoke. It may look like I'm surrounded, but I'm not alone. Though fear may tell me to tremble, I'm not gonna bow. I may be thrown in the fire, I'm gonna walk out. The heat of the flame won't consume me. It's nothing but smoke. It may look like I'm surrounded, but I'm not alone. The Lord is with me. The Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. The Lord is with me. The Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. Though fear may tell me to tremble, I'm not gonna bow. I may be thrown in the fire, I'm gonna walk out. The heat of the flame won't consume me. It's nothing but smoke. It may look like I'm surrounded, but I'm not alone. The Lord is with me. The Lord is with me. The Lord is with me, ever present in my hour of need. Let's declare. The Lord is with me. The Lord is with me. Yes, Lord. The Lord is with me, ever present in my hour of need. The Lord is with me. You're with me. You'll never forsake me, Jesus. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, God. You are with me all the days of my life. Praise God and thank you po Ate Shane sa message na hinito niyo po sa bawat isa at alam ko marami din po tayong natutunan. That's why we continually encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night.
Salamat po sa ating mga pastors, si mga primary leaders po natin na nagmamobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, so gusto mo rin pong makasali sa aming mga online cell groups, nandyan po yung ating mga leaders na nagko-comment and pwede rin po kayo mag-message sa ating mga leaders. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat ng mga social media accounts po natin, dapat minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone na patuloy nyo pong suportahan ng ating online simbahay, and also we invite everyone na Sabado pa lang andun na yung ini-encourage na natin na tayo po ay nag-i-invite na po ng ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless at makarinig ng message na hinahatid po sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!